Okay, so nandito tayo sa bahay na aming ka-church. Saan yung may bahay? Thank you. At ito nga. Yeah. Shout out po. Okay, so guys, so welcome to Jill. Hi guys! Welcome to Brew and Blooms. Look at this. Ang ganda. Sa entrance ay may boutique at pagpasok ay restaurant siya. So Brew and Blooms ay located sa South Commons, Edmonton, Alberta. Tonight is a special day or night for us dahil ito ay isang ladies night out ng mga youth leaders from our church. Ayan, so nandito kami ngayon sa Brew and Bloom. Hi Kim, tingin-tingin sa ating mga pa-video. Ayan, andito si Kim is present, si Jenny, ayan, si Kyla. Pahawak naman Jenny. Akala may pa-attend. Malayo. Oh, yan naman si Ruth, si Jill. Hindi tayo makalimutan. Ito ang Wild Rose and Meadowlark, combined young women. Wow. Natuloy din, no? Diba? May pagaling. Oh, Kito. Ay, okay, iganon mo na. Nagsarili. Jenny, iganon mo na yung camera. Video. Sorry, what's that? Your sunshine to mine. And then I have my Dino Noodle Fettuccine. Is that's mine? Mas maganda ba yan? Ewan ko. Isa doon sa ganito. Hindi ko alam yung ganun. 360. Okay naman, maganda. Pag-vlog niya. Ayan. Kay Ash. Oh yeah, I could totally take a picture. I was just gonna ask, are we missing anything right now? No, it's all good. And also this Sorry. At least, di ba, may comedy? Wow. Oh my gosh, grabe talaga tong nakita naming accident guys. So, malayo pa lang kami ay naka-close na yung road. So, kailangan naming umikot ng pagkalayo-layo para makarating dito sa pupuntahan naming bahay. Dahil isa lang yung way papunta doon. So, talagang karambola yung banggaan na to. 3 o 4 sila nagkabanggaan, no? So, grabe yan. At isa pa, meron pa kaming ibang nakita na nag-accident at the same time sa ibang location na pinag-ikutan namin. So, ganyan dito guys, ang driving talagang hindi parang yung mga accidents kasi talagang may speed limit sila na dapat sundin. So, pagka mabagal ka o hindi ka sumunod doon, mababangga ka talaga. So, ganyan ang mga driving dito guys. Kaya talaga mag-iingat tayo pag tayo ay nagda-drive. After a long drive. This is an absolute time. Wait, Betty, you want to stop for jumping? You want to see what Tina does? Tell me what you do, guys. Tell me what you do. And then it makes the song. Celestia! Hi guys! So, nandito tayo sa ating farewell party ng aking dear friend na si Jake and Cindy Cruz. So, kung naalala nyo yung mga previous vlog namin na nagpunta kami sa Drumheller. Yes, sa fan. Oo, yan. So, sila yung kasama namin. The cruising family. Yes. So, ngayon ay nandito tayo dahil farewell nga nila. Bakit nga ba kasi kayo aalis? Bye, Alberta! Goodbye, Alberta na ba? Hello to Nova Scotia! Ayan. So, nakakalungkot guys na alis na sila ng Alberta. Wala na kaming kasama. Alis na kayo. Ayan. So, anong gagawin niyo sa Alberta? Anong gagawin namin sa Alberta? Ay, sa Nova Scotia? Kakain ng maraming seafood. So, maraming lobster. Ayan. So, ano masasabi niyo? Excited na ba kayo? May miss namin yung Alberta. Yeah, miss namin. The best ang Alberta. Lalo na ang mga Rocky Mountains. Ayun. Tsaka yung, ang pinaka dito yung
yung puso ng mga members dito. Ayun, the heart of gold ng mga members. Edmonton people. Pakita natin yung mga members. Yeah, ito. Hi! Ayan. Ayan, sige. So, bakit nga ba kayo? Ayan, meron kaming job offer. So, doon na ang next na employment namin sa Nova Scotia para sa aming PR pathways. Kwento natin yan. Ayun, so, kain muna tayo guys. So, may balitaan ko kayo dito. Okay, may pa ganun pa ba? Yes! Wow! Ito ang champion natin. Kasi wala akong expectation. Kami ay padala niyo na lang. Okay, so nandito tayo sa bahay na aming ka-church. Saan yung may bahay? Thank you! At ito nga. Mag-anak nyo. Yeah! Shout out po. Okay, so welcome to Jill! Hi guys! So ayan na nga ang pa-farewell natin kay Cindy Cruz at Jay Cruz at sa kanilang family, no, na they will be moving out from Alberta to Nova Scotia. So konting background po sa kanila, sila nga po pala yung nakakasama namin last year nung bagong dating kami, 2023. Hindi na pala last year. Pero I mean 2024 nung nag-start kami na umalis, kasama sila, nagta-travel kami sa Drumheller, yan, sa Banff. Kasama namin sila yung nag-i-invite sa amin. So, they are originally from Ontario, and si Cindy po ay isang international student in Ontario, at doon din po siya nagtapos. So, dumating sila as international student noong 2021, and 2023, nag-move sila dito sa Alberta, so in Edmonton. At yun yung pagkatapos niyang mag-aral doon. So, hindi ko na alam kung ano yung reason bakit sila nag-move dito. Pero basically, one of the reasons I think is katulad din ng reasons namin because the cost of living is much lower here in Alberta, and maybe nakita nila na mas maraming mga job opportunities dito because nga in Ontario ay medyo mataas po yung competition when it comes to sa mga jobs, sa mga kung anong kailangan mga opportunities na mahanap ay dahil maraming ang mga international students doon siguro nung time nila, at kaya sila nag-move dito. And interestingly din, yung pag-move nila dito ay by land. So, talagang it took them days bago nakarating sa Alberta, at marami rin silang dinaanan. So, parang road trip na din daw yun na pagbiyahe nila ay sightseeing kasama yung family. So, ayan. At ngayon nga guys, by this time of this video na ginagawa ko, sila ngayon ay nasa road trip to Nova Scotia. So, I hope na maging okay ang inyong travel at safe kayong makarating sa Nova Scotia. So, nag-start sila Monday, umalis, and parang it will be a 7-day drive for them. So, may mga stopover sila, matutulog sila sa hotel, ganyan. Tapos, may mga views na magaganda, syempre, picture-picture on the side. Ayan, so magandang adventure din na nag-road trip sila. Yung mga gamit nila, pinaship na nila. And then, yung mga ibang gamit din nila na hindi na nila dinala. So, mostly, yung mga beds, mga TV, cabinets, ganyan. So, iniwan na nila, binenta na nila yan dito. At salamat din sa mga classmates ko, sa mga kakilala ko, na na-forwardan ko ng mga items nila na bumili din. At yun nga, so any cost lang yung pagbenta nila dahil nga they have to move na to Nova Scotia even if may kids pa sila na nag-aaral. So hindi ko lang kung ano yung usapan, but pwede yung isa yata parang i-continue na lang online, ganyan. At yun, so meron pa siyang work dito but she has to resign. At siya nga pala yung nag-refer sa akin sa job ko sa St. Albert, no? So, thank you very much, Cindy Cruz, sa
refer sa akin doon. So, sinabi ni Philcan Gil ang nag-comment sa ating vlog na iyon about my 3 job interviews na if it's kung sa high-performing employee yung nag-refer sa akin, probably matatanggap na ako yan. So, thank you very much, Cindy. I know na talagang very good or high-performing employee ka sa St. Albert na yan, yung company na yan. So, thank you very much sa pag-refer sa akin doon. So, anyway, ayun na nga, ang reason talaga bakit sila kailangang umalis ng Alberta. So, they've been here since 2023, 2024 na, 2025 na, and they have tried to, so nasa under po sila ng PGWP, o Post-Graduation Work Permit. So, after ng 2-year study, they were granted a 3-year PGWP. So, they decided to come here po in Alberta para sa mga job opportunities na meron dito. And, of course, eventually na hoping to get the PR here in Alberta. Pero, unfortunately po, as time goes by na anong year na ngayon, 2024, 2025, so parang 1 year na lang po ang natitira sa kanilang PGWP and they haven't been invited po for invitation to PR. So, wala po pa silang natatanggap na yun. Although, nag-submit na po sila. So, one of the reasons din ay nag-apply sila for AOS or the Alberta Opportunity Stream, which is noon po ay open po ang AOS if you are, kung meron po kayong LAMIA, pero ang isang priority po na na-find out nila na habang nandito po sila na nag-aantay sa kanilang invitation to apply is that ang AOS parang mas pina-prioritize po nila if you are graduate from Alberta. So since ang aking friend si Cindy ay hindi po siya graduate dito sa Alberta, ay from Ontario po siya graduate, ay parang nahirapan po or yung less yung chances niya to get the invitation to apply for PR. So, meron kasi siyang kasabay na ka-work niya ka-work niya. Tapos, si Cindy parang mas mataas pa yung score niya doon sa Alberta Opportunity Stream. However, kahit mataas yung score niya, yung isa ay graduate dito sa Alberta. At siya po yung nagkaroon ng invitation to apply. So, nung nangyari yon parang, oops, nagka-hint na siya or napaisip na siya na baka may something na may kulang or kailangan niyang gawin, ganyan. Or parang less talaga yung chance niya to get the invitation for permanent residency or invitation to apply for PR. So, nag-try naman silang mag-wait and then as time goes by, tulad nga ngayon, medyo nagkukulang na yung time. Ay 1 year left na lang natitira sa kanila. So, parang they wanted to do something. So, they have tried po na mag-seek ng help dun sa or ng assistance sa kanyang work na if they could provide her LAMIA para ma-extend ang kanyang stay if worst comes to worst. So, willing naman po sila na magbigay ng LAMIA at that time. However, biglang naging hindi na nga pwede magbigay ng LAMIA because meron ng mga restrictions. So, nung nawala po yun, ay parang napaisip sila ano pa kaya yung pwedeng gawin. But, nag-aantay pa din sila ng invitation to apply na mabigyan sila nun. Pero habang palapit na nga ng palapit yung panahon ay wala pa din. So, ngayon nga na mga roughly 1 year na lang yung natitira sa kanila, nag-start na siyang mag-apply or maghanap ng mga ibang job opportunities kung saan meron. Dahil dumating yung mga rural streams na kung saan ay
ini-encourage yung mga international students or yung mga ibang foreign worker, temporary foreign workers, no, na mag-apply doon sa rural areas na nandun yung mga opportunities. So, tinry din nila yun. Tinry nila yung mag-apply sa mga iba-ibang provinces. So, pero habang nagtatry siya doon, iniisip pa din niya, syempre dapat makakuha siya ng best offer na hindi masasayang yung kanilang 1 year. So, ang thankfully naman ay nakahanap siya ng isang opportunity sa Nova Scotia na kung saan ay makakapagbigay sa kanila ng job offer. At eventually, kung dumating na yung time na kulang na talaga sila sa time at wala pa ring invitation from Alberta, ay pwede silang mabigyan ng LAMIA, which will make their stay longer dito dahil syempre parang mga 2 years usually yung binibigay nun. So, and then, other than that, since Nova Scotia is under the Atlantic area. So, parang 4 yun, diba? Yung Nova Scotia, PEI, New Brunswick, and Newfoundland. So, 4 yan. Meron silang tinatawag na AA, parang Atlantic program din. Yan. So, na-research ko na yun before, pero kasi dahil wala na ako doon, ay medyo nakalimutan ko na. Pero, merong Atlantic program din doon, kung saan, iba din yung mga streams nila, and I think mas mabilis din magkaroon ng chances for PR doon. So they also tried din pala yung Saskatchewan. However, nung nalaman nga na ang daming pumunta sa Saskatchewan, na nag-open yung Saskatchewan, ay pagdating nila doon, parang nahirapan na sila, wala na silang mahanap na opportunity for them or yung makakapag-provide sa kanila ng LAMIA. So, yun na hinahanap niya, hindi lang dahil work, ang hinahanap niya, any kind of work, hindi lang yun, but a work that can give them LAMIA eventually when the time na kailanganin nila yon. So, yun nga, buti naman itong sa Nova Scotia ay makapagbigay sa kanila ng LAMIA. So, ayan. So, good news yun para sa kanila. Kasi talagang nakaka-stress din, guys, at nakaka-pressure if you know yung feeling na hindi mo talaga alam kung ano yung mangyayari. Especially, although yung kanila Cindy at sa amin, hindi pa kami sa ganong time frame. But, it gives us a lesson. Sinasabi nila sa amin na kung sa tingin mo 1 year, nag-work na ako ngayon, at after 1 year, sa tingin mo ay nagkaroon ng mga restrictions or nagkaroon bago announcements, at kung nakapag-apply kayo ng invitation, nakapag-apply kayo for PR pero wala pa rin walang mga movement, especially ngayon na babawasan yung mga kukunin na idodraw for the PR, tapos yung mga iba-ibang streams ay limited na lang, tapos ang taas pa ng mga scores. So, pag-iisipan na natin, after 1 year, kailangan mag-evaluate na tayo. Ano yung moves na pwede natin gawin? Ano yung mga next strategies natin? So, ayun yung mga sinuggest nila sa amin na parang, kaya isa ding reason na hindi pa tayo talaga natin masasabi na kung nandito na tayo sa Edmonton, Alberta, ito na yung permanent place natin. Kasi sa ngayon, na nagkakaroon ng restrictions, mas mataas yung scores for the CRS, ay talagang hahanap tayo ng paraan kung saan yung mas makakakuha tayo ng PR. Hindi dahil hanapin lang natin. Kasi actually, ginagawa talaga ng Canada yon para doon tayo magpunta sa kung saan tayo mas kailangan. Kasi kung kaya nila ginagawa na parang mahirap na maka-PR dito, example, kasi parang marami na siyang over na sila siguro doon sa count na kailangan nila. Tapos kailangan nilang ma-prioritize yung mga permanent residents dito and yung mga citizens na mabigyan ng mga job opportunities din. So kaya pinapupunta din sa mga rural areas. So, ayun guys. So, habang nandito pa tayo sa ating stage of
buhay Canada natin, ay talagang masabi ko na hindi pa natin sure kung saan talaga tayo magpe-permanent, kung saan tayo makakuha ng permanent residency, ay talagang hanggang ngayon, hindi natin masabi. Although, at this moment, i-enjoy natin kung nasaan tayo. No? So, ayun, kila Cindy na nagta-travel ngayon sa kanilang destination ay sana ay nasa mabuting kalagayan ng inyong pagta-travel at makarating kayo ng safe sa inyong pupuntahan. So, kung may na-experience kayo guys sa mga gantong situation, please comment down below kasi ito nga yung totoong mga nangyayari ngayon dito sa Canada na marami talagang umaalis kung nasa ang province sila. Kailangang lumipat kasi nandoon yung makakapagbibigay ng permanent residency at yung mga chances na yung lamia, yung mga ganun. So, hindi pa natin sure kung ano yung mangyayari, no? At yun lang guys, at if you have some questions and comments, please comment down below, and please don't forget to like and subscribe to my channel, and please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. Yun lang guys, and thank you for watching. Have a great day or night sa inyo. Bye! At dahil marami silang magandang memories dito sa Alberta, especially sa Banff, at ito, pinagawa ko ito sa aking daughter na isang acrylic painting. At ito na nga ang kanyang finished product, and maraming salamat sa aking daughter nagwawa, at salamat din naman sa Cruz family dahil nagustuhan nila ang painting na ito. Thank you for watching!